Alam nyo po ba na naglabas ng matinding pahayag? Ito pong si Senator Raffy Tulfo kanina sa naganap po na hearing or meeting mga kababayan ng Blue Ribbon Committee na kung saan talagang sinoplak ng matindi mga kababayan itong sina Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at yung 18 na Maleta Boys mga kababayan na kargador. Ano po, at ito pakinggan po natin itong sinasabi dito mga kababayan sa DAE News Philippines na kung saan sabi po dito, Senator Cayetano binanata ni Senator Raffy Tulfo, wag po tayong masyadong demanding. So ito, pakinggan po natin. Because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. At kay Senator Cayetano, wag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ito magreklamo na wala kasi. Tsaka ito, tandaan nyo mga kababayan, hindi pwede na nakapagbitaw ka na ng salita, sinumpaan mo na yung salaysay mo, idinawit mo na yung tao, tapos nung naging kaalyado mo, bigla mong babawiin at sasabihin mo na hindi totoo na nangyari yon at nalito ka lang. Hindi po pwedeng ganon. Dahil sa korte mga kababayan, kung ano, yung unang salita na binitawan mo sa sinumpaang salaysay mo at nagkamali ka doon, automatic mga kababayan, pwede kang sampahan ng kasong perjury nung mga inakusahan mo o mga taong pinagbintangan mo. At yan yung possible na posibleng mangyari doon po sa isang miyembro ng 18 kargador mga kababayan or etong Maleta Boys na binawi yung testimonya nila laban po kay Loren Legarda. Ano po, so ngayon mga kababayan, eto tuloy pa natin. Sa front page, limited po ang front page space ng mga dyaryo. Yung po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. Tama! Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Grabe yun! We now Oh yeah, sa TV Mega Love shoutout Yung iba mamaya ko na po babatiin ha. Umpisahan na po natin, tuloy pa natin. I believe Senator Raffy has a statement. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, it took all my energy to not to gate crush the live selling that happened here last June 4. The way it happened, the way it was handled, the statements being made. Gusto ko lang talagang pumunta dito, hindi naman po ako invited doon sa conference nila na yon. I waited for today's hearing to confront the resourceful persons they presented. Okay mga kababayan. Ito medyo naiintindihan na natin. 'Di ba pinapalabas ni na Alan Peter Cayetano na wala daw pong pumunta na mga taga simple majority. Doon po sa isinagawa po nilang bogus hearing noong A4 mga kababayan na kung saan pinagsalita nila etong 18 Maleta Boys or etong 18 kargador mga kababayan ng puro kasinungalingan. So ngayon 'di ba ang pinapalabas nila, kinumbida nila ito pong mga senador sa simple majority. Yun naman pala, hindi naman po pala nila kinumbida. At saka mga kababayan, ito nga yung nakakatawa kanina Nung dumating yung 18 kargador, dyan po sa Senado kasama itong si Baligod na Bulaan, sinasabi ng mga DDC at mga taga-suporta nila na ayaw daw pong papasukin dun sa hall. Sa hearing hall mga kababayan or doon po sa session hall. Pero maliwanag naman pala na ilang beses na pong inimbitahan yan. Ano po kanina para umattend dito po mga kababayan sa pagdinig ng maanumalyang flood control at yung mga kickbacks. So ngayon ayaw pumunta ng kampo ni Attorney Baligod mga kababayan dahil nga natatakot sila na baka daw po ipakontem sila or ipakulong sila. Hindi po totoo mga kababayan yung ayaw silang papasukin kasi maliwanag po na ilang beses silang pinatawag. Kaso ayaw nilang pumunta at nagtago sila doon po sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla. So ngayon ituloy pa natin. Let me call on them 18 kargador. Kasi nga po, nagkakarga sila ng mga mali-maletang pera, sabi nga nila. Yun po talagang trabaho nila, taga-bitbit, taga-karga ng maleta. Una, sino ba itong 18 kargador ng mga maleta? Saan ba sila galing? We cannot simply bring in people sa Blue Ribbon Committee na nag-aakusa na mabibigat na paratang nang hindi man lang nalalaman kung karapat-dapat ba sila paniwalaan. Tama! Kasi
Simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines sa isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, iba po ang respeto ng mga tao. Tama. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. At mahigit kalahati sa kanila ay discharged without honors or dishonorably discharged from service for various offenses. Ibig sabihin, palpak sila. Tulad ng pagiging AWOL o absent without leave. Ayan. Why? O ano kayo ngayon? Nakatikim kayo kay Senator Raffy Tulfo. Kasi mga kababayan, lalo na siguro na mahalilintikan itong 18 kargador na ito kung ito ay pumunta dito mga kababayan. Dahil ito, magigisa talaga po ng matindi itong mga ito. Ako naniniwala ako magkakandautal-utal yung mga yan sa pagsisinungaling mga kababayan dyan sa loob ng session hall. Dahil makikita nyo naman na maraming nakahanda, nakatanungan dito po sa 18 kargador na ito or etong maleta boys na mga ito mga kababayan. Kaya siguro ayaw umattend nitong mga ito mga kababayan dito sa session hall dahil alam ni Baligod na talagang mahuhuli ang kasinungalingan ng kanyang mga bata. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Is this information very important? Because for people to believe their allegations, it must come from a credible and reliable source. And so, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Tama! Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Tama! At dito papasok ang Pangulo kung punto. Hindi lang po ang credibility. Hindi ko nga alam kung nasaan ba ang utak ng mga kaalyado ni Sara Duterte mga kababayan ng mga senador. Hindi na nila binigyan ng respeto yung mga naunang bayani mga kababayan na talagang nagbuwis ng buhay para po dito sa ating bansa. Ano po, nag-alay ng kanilang mga buhay para lamang po makamta na mga kababayang Pilipino po natin yung totoong kalayaan. Eh ngayon, iba ng term ng bayani eh. Di ba pag sinabing bayani, magsinungaling ka lang, bayani ka na. Yan yung nangyayari ngayon dahil po dito sa kagagawa ni na Robin Padilla, ni na Marcoleta. Yung mga sinungaling nagiging bayani na. At yung mga nagsasabi ng totoo, yun ang binabatikos ngayon ng mga didisit na walang utak. Di ba mga kababayan? Eh biruin nyo, sa akin in my personal opinion, kung nagsasabi talaga ng totoo yung mga yan, kahit saan sila dalhin mga kababayan, basta dala nila yung katotohanan, wala silang dapat katakutan. Dahil nga, kakampi nila ang mamamayang Pilipino kung nagsasabi sila ng katotohanan. Eh ang problema, dito pa lang makikita nyo nagsisinungaling na dahil pabago-bago na nga yung statement nila mga kababayan. Depende kung sasama sa kanila or kung aanib sa kanila yung mga senador na kaalyado nila at magiging kaalyado pa. Diba halimbawa, nababanggit nila mga kababayan yung pangalan ni Tito Sen. Halimbawa mga kababayan ngayon kung si Tito Sen pala ay sasanib at lilipat halimbawa dito sa kampo ni Alan Peter Cayetano, pwede palang tanggalin yung pangalan ni Tito Sen doon sa aligasyon at accusation nila. Base nga sa sitwasyon, pwede palang magbago yung kwento nila kahit may sinumpaan na silang salaysay. Pwede ba na ganon? Pwede ba natin paniwalaan yan? Nagbabago yung pahayag, nagbabago yung statement base sa pangyayari at base sa sitwasyon? Hindi po pwedeng ganyan. Dahil pag sa korte, kung ano yung una mong binitawang salita, at kung ano yung sinumpaan mong salaysay, yan na yung ididepensa mo hanggang sa huli. Ang gagawin mo na lang, maglalabas ka ng ebidensya para patotohanan yan. Hindi mo na pwedeng baguhin yan. Di po ba? So ngayon ituloy pa natin. Kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Ang mismong testimonya nila ay nakakapagtaka. Lumabas na po ang ilan sa mga ito sa balita. Pero
Pasadaan lang po natin. Let me show some video clips of the hearing. Video 1. Ito. Si Father Flavi ay hinatiran ko ng pera doon sa Mindanao Ab. Isang sobre yun, sir. Anong lugar po yon? Sa Mindanao Ab, sa mismong simbahan niya, sir. Sa may gilid ng kalsada. Bakit po kayo nagdala ng pera doon sa pari? Kasi, sir, Eh wala naman daw simbahan do sa Mindanao Ab. Pakitama na lamang po ko ha kung ako po ay mali. hindi ko ano, sir, kung paano nila yun, sir, eh. Basta nagdala na kami ng pera, sir. Tapos doon sa 33 Maleta din ba dinala mo? isang sobre, sir. Tapos doon, sir, sa 33 Clemente. Baka naman sulat lang pinadala Hindi, sa'yo, sir, sobre. pera, sir. Kita ko mismo, sir, eh. Tapos sa 33 Clemente, sir, isang maleta. Kanino? Ay ito, pagmasdan nyo yung mata nung nung isang miyembro ng kargador pag nagsasalita. Babago-bago yung direksyon mga kababayan. Halatang nagsisinungaling at hindi sure sa mga sinasabi niya. Kay Father Flavi, binuhat ko papunta sa sakyan niya. Tapos yung suot niya, sir, itim na pangpare. Di ba? Sagot naman ni Diocese of Cubao Bishop Elias Ayuban Jr., there is no church Sabi nga dito mga kababayan, basahin po natin Sinabi niya nag-deliver daw siya ng pera dun sa simbahan ni Father Flavi. Doon daw po mga kababayan sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Ngayon sinagot po yan mga kababayan at ang sabi po dito, no SVD Parish, Church or Ministry Center exists along Mindanao Avenue, Quezon City. That matches the witness description mga kababayan. Ang address po nung sinasabing binabanggit na pinagdeliveran daw po ng pera ay yung 33 Clemente. Ngayon mga kababayan, ang problema dun sa sinabi nilang address, itong Mindanao Avenue, sinasabi ng mga pare na wala daw pong church dyan or wala daw pong simbahan dyan mga kababayan, itong si Father Flavi. Ibig sabihin, yung inimbento nilang kwento hindi tumugma. Doon po mga kababayan sa address na binanggit po nila. Dyan, bistado na at huli na nagsisinungaling. Anyway, ituloy pa natin. church entrusted to the Society of the Divine Word on Mindanao Avenue or anywhere in its vicinity. Ayan Pangalawa, iPhone time travel. 2024 pa lang, wala pang iPhone 16. Wait lang. Wala ba yung signal natin? 16E Yan. noong 2024. Pumutok yung flood control po 2024. Ito, yung pinagbibintangan nila si General Torre. Nakapagsalita na po dito si Master Sergeant Orly Gotisa. Ngayon, maraming nagliligaw sa amin. At saka take note mga kababayan na hindi po 2024. Nagsalita si Gutesa diyan mga kababayan sa Senate Blue Ribbon Committee. 2025 po yon, September. Di po ba I think September 23 o 22 mga kababayan? 2025. Pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Or 26 mga kababayan, maalin doon. September 25 or September 26 mga kababayan, 2025. Diyan po unang tumistigo at nagsalita. Ito pong si Gutesa. Hindi po 2024 ha. Na Ano po? nililigawan po kami na hindi na po kami magsalita. Yung lahat ng cellphone po namin, ibibigay po sa kanila. Sa anong dahilan? Papalitan po ng mga bago po, iPhone po. Ano bang klase yung mga cellphone nyo? Nokia? iPhone 16. Okay, tuloy natin. Alam ninyo ang dahilan kung ba't nila gagawin yon? Kasi nandun yung mga picture namin yun. Anong klase ng cellphone para ma-record? iPhone 16e, 128 GB. Nang i-check ng News 5 sa mismong website ng Apple, lumalabas na February 21, 2025 ang pre-order. Eto pa yung isa mga kababayan na talagang bistado ng matindi. Etong kasinungalingan, itong 18 kargador na ito. Diba? Biruin nyo yung iPhone 16e. Sinasabi nila mga kababayan na 2024 daw ibinigay sa kanila. Pero 2025 mga kababayan, talaga inilabas sa publiko. Sa publiko po hindi sa Pilipinas. Sa publiko, etong iPhone 16e. At ito po ay na-establish mga kababayan dito po sa Pilipinas or
naibenta dito po sa Pilipinas noong March mga kababayan 2025. Yun po yung pagkakaalam ko na naturang model na sinasabi ng bagman sa hearing. Yan pa lang. Diba? Pangatlo, pinili na impormasyon. Ano ang nangyari sa pagpapalabas ng katotohanan? Kung pinipili lang nila kung sino ang ilalabas. Malinaw ang detalye nila sa una nilang affidavit tungkol sa mga maletang dinala sa ilan naming kasamaan dito na may address pa. Pero bakit parang mirakulo na naglaho ang naratibo tungkol dito? Yan affidavit nung mga dating sundalo. Nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. Ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. Pangapat, aking pinasilip ang lugar na yon sa Makati. Video 4, money changing. Nag-advise po si boss, magpapalit kami ng piso to dollar na 2 maleta doon sa Makati po. Bibili kayo ng US dollar. Yes. Ito yung hindi nila talaga napag-isipan mga kababayan. Akala siguro nila yung mga kasamahan nilang senator. Akala siguro ni Rodante Marcoleta, Alan Peter Cayetano at nung iba pa na mga kasabwat dito mga kababayan sa kanilang circus na ito, akala nila madaling bulahin. Ano po at madaling utuin yung mga kasamahan po nilang senador. Hindi nila alam na journalist mga kababayan, ito pong si Senator Raffy Tulfo at si Senator Erwin Tulfo. At alam nila mga kababayan, etong ganitong klase ng mga inventong kwento na yan. Diba? Biruin nyo, nagsisinungaling pa lang sila, predictable na yan at nakikita na yan, basang-basa na yan ng magkapatid na Tulfo. Kaya hindi po uubra yung kanilang kasinungalingan na ganito. Yes, Your Honor. Dinala po namin ito sa Fairbank Makati, Salcedo Village po. Dalawang malita worth of 50 to 60 M po ang laman. Akin pong pinasilip ang lugar na yun sa Makati at walang record ng money changer sa Pearl Bank Building. Dapat po makumpirma ito. At syempre, nandyan din po ang mga kadudadudang testimonya nila laban kay Senator Soto na pinabulaanan niya na dahil nga matagal ng patay ang sinasabi nilang si E.A. Mark or Executive Assistant Mark. Diyan, At ang bistado na. pagbawi nila ng aligasyon tungkol kay Representative Laila De Lima na noong mga panahon na yun ay hindi pa kongresista at nakakulong pa. At sabi ni Ombudsman Boying Remulla, ang isang letrato ay delivery na nangyari noong panahon ni Speaker Lord Velasco pa. And so I come to my third point because it seems that some of the information from these 18 porters or cargador are fed. They have a Tama. hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya. Eto nga yung pinakamatindi dito mga kababayan, di ba? Sablay sila doon sa 18 kargador. Dahil nga bistado yung kasinungalingan. Biruin nyo, may ilalabas pa daw itong si Baligod na 14 na kasamahan nung 18 kargador. Ibig sabihin may second batch nga. At totoo nga mga kababayan, yung second batch na sinasabi noon ni Mr. M. Di ba kung matatandaan nyo, natalakay natin dito yan. Nung mga nakaraang buwan mga kababayan na may isang lumabas na tauhan ni Saldico mga kababayan na nagpatotoo na may second batch na lalabas. At yung second batch na yon ay inaalok ng pera. Kasi malaki daw ang bigayan. Ngayon, bukod po dun sa 18 na kargador mga kababayan o mga maleta boys, may ilalabas ulit na 14. At bukod dun sa 14 mga kababayan, na karagdagang kargador, may ilalabas ulit na 7. Biruin nyo hanggang third batch yan. Hanggang 3 batch. Kasi yung una, 18. Yung pangalawa, 14. At yung panghuli, 7, mga kababayan. Maglalabas ulit sila ng ganyan. Minsan si Attorney Baligod na hindi naman involved sa pagbitbit ng maleta ay siyang tumitistigo tungkol sa nangyari. Tama. Wala naman siyang personal knowledge. Ika-4 na punto, nais ko pong humingi ng dispensa sa ating mga Senate media.
bilang broadcaster at kasapi ng media, masakit po tuwing nababansagan ng ilan sa atin na bayaran kasi nasisira po ang propesyon natin. Mm. Pero itong pagsisigawan na bayaran ng karamihan sa atin, dito sa lugar na tinawag nyo ng tahanan at buong puso nyong pinoprotektahan sa pamamagitan ng makatotohanang pagpapahayag, ay tatawagin kayong bayaran. Hindi po tama yun. This institution, time and time again, owes you its dignity because you keep the senators on their toes and make sure we stay true to the Filipino people. Tama. At kay Senator Cayetano, huwag po tayo masyadong demanding. Ano po? Ano? Ito magreklamo na wala ka sa front page. Limited po ang front page space ng mga dyaryo. Kaya pili lang po talaga ang nalalagay dyan. Pero hindi ibig sabihin hindi na sila patas. Dahil kung titingnan mo naman online, all these news outlets reported his statement. It is in their online platform. Tsaka, alam mo, Senator Alan Peter Cayetano, huwag ka na maghanap sa iba na mailagay yung pangalan mo. Dito, tumingin ka na nga lang sa mga channel namin. Makikita mo, puro Cayetano na nga to. Umay na nga kami pag-usapan ka. Pero dahil nga paulit-ulit yung ginagawa ninyong kalokohan dyan sa Senado, hindi kami magsasawang ipamuka sa inyo na mali kayo. Diba mga kababayan? Biruin nyo, saan ba naman kayo nagkatala? Kukuha ng simpatya sa taong bayan, gagamitin yung Biblia. Diba? Ang pinag-uusapan politika, pilit isasali yung salita ng Diyos. Saan ba kayo nakakita ng ganyan? Diba maliwanag nga mga kababayan na lagi nating sinasabi dito na hanggat maaari, isinasantabi natin yung usaping pang-religion mga kababayan or inihiwalay natin yung usaping pang-religion sa politika. Pero si Alan Peter Cayetano, paulit-ulit niyang ginagamit yung religion mga kababayan or yung pananampalataya ng tao para isali sa usaping pampolitika at hindi po maganda yan. Di po ba mga kababayan na para makapagtago ka sa mga kasalanan mo, gagamitin mo yung salita ng Diyos? Kung saan libo-libo ang nagbabasa. The front page is reserved for the biggest and latest news. Tama. Yun bang bagong kaganapan? Yun po kasing pagkapit sa kapangyarihan at hindi pagtanggap sa pagkatalo nyo, lumang balita na po. But nevertheless, it was reported upon. I-google nyo po yun. And my fifth point, we have to look into the allegation na nabayaran ng 5 milyon ang 18 kargador. I'm not saying it's true. Iharap po ng NBI itong witness nila na nagsabi noon. Pero ang masasabi ko lang, ginamit lang kayo ng mga malalaking tao para sa mga personal nilang interest sa politika. Kulang yung 5 million. Kunwari, inanalayan nila kayo. Pero pagharapin nyo na itong sangkatutak na kaso na isasampa sa inyo, Tama. nitong mga siniraan ninyo, tingnan nyo, unti-unti kayong iwan yan. Yun ang masakit na katotohanan dyan. At yan yung malimit nating sabihin ng mga nakaraang araw. Pag wala ng silbi, yung 18 kargador na yan, maniwala kayo, iiwanan sa area yan. Ano po mga kababayan, at hahayaan ng makulong yung mga yan. Dahil alam naman natin na talagang kakain ng maraming kaso, yung 18 kargador na yan dahil sa kanilang pagsisinungaling mga kababayan. Ngayon pa lang, narinig mo na sila na nagugas kamay sa mga paratang nyo. Dumidistansya sila sa inyo dahan-dahan. Kaya sa ating mga kababayan, mag-ingat po tayo sa paniwalaan or papaniwalaan. Remember, the devil can cite the scripture for his purpose. Tama. No more, no less. When Jesus went into the wilderness to pray, the devil tried to tempt him 3 times. But as he was failing to tempt Jesus, and as he was getting desperate, what did the devil do? He quoted the scriptures from the book of Psalms. Huwag po tayo magpapadala sa mga mabubulaklak na mga pananalita dahil lang siya ay nagbabasa ng Biblia. Ano? Huwag po tayo basta maniniwala dahil binansagang bayani o Marines ang 18 na kargador. Buksan po natin ang ating mga mata, tenga at utak. Huwag po tayo magpapadala sa mga live selling nila. Tingnan Sa niyo po poll. kung sino ang nagbebenta. Kasi kung may historian ng pagbubudol,
at di tayo maingat, tayo na pong susunod na biktima nila. And before I end, I would like to remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal dahil hindi naman talaga totoo. Because that will be a reflection of you. Sa Paul, si Padilla dito. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino pong si Pilato. So therefore, matatawag siya ng sindikato. So kung tatawagin mong bayani ang isang sindikato, sindikato ka rin. Tama! Ano? Simple as that. Maraming salamat. O ano? Sa Paul. Diba? So bukod pa po dyan mga kababayan, ang isa pa rin sa nagbitaw ng matinding pahayag ay walang iba. Kung hindi, ito pong si Senator Sherwin Gatchalian or si Acting Senate President Win Gatchalian mga kababayan, na kung saan talagang nadismaya ng matindi dito po sa 18 karagador. So ito, ituloy na po agad natin. Maraming salamat, Chairman, and let me acknowledge and thank Kasi di ba mga kababayan kanina, ito singit ko lang ha, nung kasagsagan yung pagdi-deliver ng mga salita nitong ni NBI Director Melvin Matibag, di ba nakapagbitaw ng salita si Senator Erwin Tulfo at sabi niya, nagtungo sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla yung 18 kargador mga kababayan. Dahil nga, mas minabuti nung 18 kargador na pumunta sa opisina ni Robin Padilla kaysa magpaliwanag po dito sa Blue Ribbon Committee. So ngayon, kaagad namang nag-live etong si Padilla sa kanyang Facebook page mga kababayan at inilibot yung kanyang mga supporter dun sa loob ng kanyang opisina at sinasabi na wala daw po dun yung 18 kargador kasama etong si Baligod. Pero mga kababayan, di ba nakita naman natin na doon pa nangyari yung press con sa loob ng opisina niya at kaagad na binura ni Robin Padilla yung video na yon mga kababayan, yung live niya kasi napahiya po siya publicly. Pero mga kababayan, na nakakapagtaka dito, bakit niya binura? 'Di ba? Bakit niya binura yung kanyang live kung nagsasabi naman sila ng totoo? Dahil nga, literal na fake news po talaga etong si Padilla. So mamaya, pakita natin sa inyo. our Chairman, Chairman Erwin Tulfo, for calling this hearing/consultative meeting. Let me also thank our Vice Chairman Kiko Pangilinan, and of course, all the members of this esteemed committee. Unang-una sa lahat po, nakakadismaya na hindi po umattend yung 18 bodyguards, yung kanilang abogado na si Attorney Baligod at si Ginoong Mike Nung una kasi pinalalabas mga kababayan ng 18 kargador kasama itong si Baligod na ayaw po silang papasukin dito. Kaya sinasabi ng mga taga-suporta nila, o bakit nyo pa pinapunta yan sa Senado kung hindi nyo naman papapasukin? Biruin nyo mga kababayan na mas pinili pa nilang magsinungaling kaysa bitbitin yung sinasabi nilang katotohanan para ibunyag dito sa totoong Blue Ribbon Committee. Hindi doon sa moro-moro lamang at bogus lamang na Blue Ribbon Committee. Kaya nga para sa akin mga kababayan etong ginagawa ng kampo nitong sinabaligod, talagang pagwawalang hiya na po yan. Binabastos po talaga nila ng tuluyan ang institusyon ng Senado. Biruin mo, nagpunta ka na ng Senado, hindi ka pa umattend. Diba? At mas minabuti mo na pumunta doon sa opisina ng kaalyado mong senador? Tama ba yan? Kayo nagbibitaw ng aligasyon, ayaw nyong patunayan? Sa kayo nakakita ng ganyan? Di po ba kaya dito kay Senator Robin Padilla, hanggang kailan kaya magiging kanlungan ng mga sinungaling at ng mga pugante yung opisina ninyo? Hindi ako nagtatanong lang naman. Kasi nung nakaraan, pugante yung kinanlong. Ngayon, yung kinanlong naman sa opisina niya, tinayaan niya pa mag-press con doon, mga sinungaling na tao. Diba? Yan na ba ngayon ang bagong institusyon ng Senado? Kanlungan ng mga sinungaling at ng mga pugante? Defensor dito sa ating patawag. Ito po ay opisyal na patawag. Nag-release po ang Blue Ribbon Secretariat ng official na invitation. Ipinost to sa website. Itong ating consultative meeting today ay ini-stream rin po sa website. At makikita ho natin na full complement po ang nandito po sa consultative meeting. At
nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito Tama! para ipamahagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan. Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi. Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan ang dapat mong sabihin. Tama! Marami ho kaming, ako ho, personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at para po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito. Pero sa ganitong sitwasyon, ako po personal na nadidismaya dahil hindi ho tayo nagkaroon ngayon ng pagkakataon para matanong sila at lalong klaruhin yung mga kanilang isinasabi itong mga nakaraang mga panahon. Sa alam ko marami ho silang inikutan na iba't ibang venue para magsalita. Pero ito po yung pinakamahalagang venue para po ilahad ang katotohanan. Yun nga kanila, puro press con lang yung ginagawa ng mga yan. Tapos yung mga tanga naman naniniwala. Di ba? Sa kayo nagkatala, puro press con ang ginagawa, walang inilalabas na ebidensya. Tapos yung mga tanga naniniwala. So, sa ganitong punto, ako po ay nagpapasalamat po sa ating chairman sa kanyang paghahanda dito sa ating aktibidad ngayong araw na ito. At nagpapasalamat po ako sa lahat ng ating mga kasamahan dahil nagbigay ho sila ng oras at naghanda sila, no, para harapin po itong mga 18 bodyguards na marami pong sinasabi tungkol po sa iba't iba pong mga personalidad. Maraming salamat po. O yan o. Di ba napakatindi ng tawag dito ni Senator Win Gatchalian do sa 18 kargador? 18 bodyguards. Bakit nga ba 18 bodyguards? Di ba may mga video minsan na itong si Vice President Sara Duterte na yung iba diyan po sa 18 kargador na yan ay nakikita na nagbabodyguard dito po kay Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga ito, sa totoo lang tama din yung sinabi ng ating Armed Forces of the Philippines at ng ating Philippine Marines, mga kababayan, na wag talagang tawagin na 18 Marines etong mga ito or 18 ex-Marines. Kasi nga, nakakasira po talaga yan sa kanilang imahe. Dahil nga, mga kababayan, dapat pala tinatawag yung mga yan na 18 kargador. Kasi naman talaga ang ginawa nila nung nag-deliver sila allegedly ng pera, kung totoo man ang sinasabi ng mga yan. Di po ba? So ngayon, ang maliwanag dito, mga kababayan, tama din yung sinabi dito ni Senator Win Gatchalian. Kung talagang totoo ang sinasabi mo at hawak mo ang katotohanan, kahit saan ka makarating, katotohanan yung mamamayani at hindi ka pwedeng takutin at sindakin ng mga taong inaakusahan mo kung katotohanan yung bitbit mo. Pero base po dito sa 18 nagpakilalang kargador, mga kababayan, ng mali-maletang pera, kuno, dito makikita natin na talagang sinungaling itong mga ito. Alam nyo, mga kababayan, kung lumulobo nga lang sa tiyan, yung pagsisinungaling ng mga yan, mga buntis na yung mga yan pihado. Di po ba? Dahil sa pagsisinungaling ng mga tao na yan. So ngayon, tuloy pa natin yan. Dahil kung makikita nyo, gaya nga ng sabi ko kanina, na may nabitawang salita itong si Senator Erwin na nasa opisina ni Robin Padilla yung 18 maleta boys. So ngayon, sabi po dito sa Abante TNT Tunay na Tabloidista, eto basahin po natin. 18 maleta boys nasa opisina ni Robin Padilla ayon daw po kay Senator Erwin Tulfo. So ngayon, sabi po dito, sa halip na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee nagtungo umano ang 18 individual na umano yung mga dating bodyguard at abogado ni Atty. Levito Baligod sa opisina ni Senator Robin Padilla. Inihayag ito ni Senator Erwin Tulfo nitong Lunes, Hunyo 8, kasabay ng pagsisimula ng pagdinig ng komite kaugnay na mga maanumalyang flood control project. Sabi daw po ni Senator Erwin Tulfo,
yung 18 ex-bodyguards narito sa building na ito. Nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla. Pahayag ni Tulfo. So ngayon mga kababayan, despite po, sabi pa nga dito, despite po yung ating investigasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po ika nga mag-monitor, dagdag pa niya. Samantala sa Facebook Live ni Padilla, ipinakita niyang wala ang 18 maleta boys sa kanyang opisina at pumunta pa sa plenaryo kung saan isinasagawa ang Blue Ribbon hearing. So kung makikita nyo, di ba may kumakalat na kanina nagsuspend. Mga kababayan, pansamantala. Dahil nga kaya pala nagsuspend, sumugod o pumunta etong si Senator Robin Padilla, mga kababayan, doon po sa hearing ng Blue Ribbon at nagpaliwanag doon na wala daw po, mga kababayan, yung 18 ex-marine sa kanyang opisina. Pero mga kababayan, kalaunan, yung video niya na ipinapakita, binura din po niya yan sa kanyang Facebook page. Kasi nga, saan ba nag-press con kanina? Saan ba nagtungo yung 18 maleta boys? Diba doon sa kanyang opisina at doon pa nga nag-press con? So ito yan mga kababayan, no, yung video na binura ni Robin Padilla. Ito yan, no? Wala po dito yung 18 Marines. Wala po dito sa opisina ko. Wala po. Wala Ayan. po sila dito. Next slide, please. Attorney Matibag, before you continue, I would just like to inform everyone na yung pong 18 ex-bodyguards narito po sa building na ito, nasa tanggapan po ni Senator Robin Padilla, kasama po si Attorney Baligod. Despite po yung ating pong imbitasyon sa kanila na dumalo sa hearing, mas minabuti po nilang magtungo sa opisina ni Senator Robin Padilla at doon po mag-monitor at mag-live din yung 18 bodyguard at magpa-press con. Yun lamang po. I just want to let everybody know na they're here in the building. Yung 18 po na yon kasama si Attorney Baligod. Pero ayaw po nilang bumabali dito sa ating hearing at nandoon po sila sa tanggapan ni Senator Robin Padilla. Continue, Attorney Mr. Chair. Matibag. Yes, go ahead, Senator Risa. Mr. Chair, for the record lang po, bagamat ito pong... Ayan, ito yung video ni Padilla ha. Nung inililibot niya yung kanyang mga taga-suporta sa loob po, mga kababayan, ng kanyang opisina. Wala po dito ang 18 Marines. Pero inaasahan Wala po dito. Si Drandre po ang nandito. Si Jericho. Asa yung bagong kasal? Wala. Honeymoon. Wala po dito yung 18 Marines. Hindi ko alam kung saan galing kay... dahil pag Sabi ni Senator Erwin Tulfo, nandito daw. sa PINA show cause order na hindi pa wala sa committee. Salamat po, Mr. Chair. Yan. Ayun yung video ni Robin Padilla ha. Ito, nasa gilid. Pupunta ata siya ng plenary dyan. Good morning po. Hello po. Ayan, naglalakad-lakad si Robin Padilla, oh. Tol, morning Tol. Hello, Tol. Morning. Pahayag po sila kanina lamang na hindi po sila bababa rito bagkus sila po ay bisita ni Senator Robin Padilla. Ayan, panoorin nyo ha. Just for the record. Baka kasi hindi naiintindihan mo sa... Second floor po. Tol. Pumasok na ba? Tol, pare ko, kamusta ka? Nandiyan na ba yung 18 Marines? Wala. Asa baba?
Teka, susunduin ko muna. Eh, sabi kasi, nasa opisina ko, wala pala rito. Oh, ayan oh. Ah. Wala. Ah. Ayan oh. 'Di ba yun din naman ang binagsakan eh. Yun din naman ang pinuntahan mga kababayan. Saan ba nagpa-interview? Saan ba nag-press con yung 18 nagpakilalang dating miyembro ng ng bodyguard mga kababayan o kargador ng maleta? Eh di ba sa opisina ni Senator Robin Padilla, kumbaga nauna lang yung pagsasabi ni Senator Erwin pero dun din bumagsak mga kababayan. Wala sa opisina ko, wala. Parahanin niyo po ako. O yan, sinundo pa nga niya oh. Matapa ka, tol, ha? Oo, hindi naman tayo, relax lang. Pero binura niya mga kababayan to ha, binura niya tong live niya na to. Relax, baka. Hindi, nandito kasi yung 18 Marines. O sinundo niya pa. Sir, magandang umaga po. Sir, natin sila Billy. Tatanungin natin sila. Ah. Parehas tayo magtatanong. Okay, makikiraan po. Mga tol. O yan oh. Tol. Oh, 'di ba sinundo niya? Sinundo niya mga kababayan oh, yung 18 nagpakilalang kargador ng maleta na may lamang pera daw. Attorney. Ano ba nangyari? Kayo papasukin? O, tapos pinapalabas nila dito, ayaw daw silang papasukin mga kababayan. Eh, sino ba naman ang utu-utong aanyayahan kayo tapos hindi kayo papapasukin? Natural mga kababayan, may mga hihingin sa kanila bago sila makapasok dyan. Parang katulad nung di ba halimbawa pag pumasok kayo sa isang establishmento, like mga kababayan do sa HR ng SM, minsan nag-iiwan kayo ng ID. Di ba mga kababayan? O bago kayo makapasok sa opisina, halimbawa sa HR ng SM mga kababayan, dadaan kayo doon sa RDO2, eh di ba mag-iiwan kayo ng ID doon tapos maglalag kayo? Ganon din dito mga kababayan. Hindi sayaw silang papasukin, kailangan lang nila na mag-comply sa kung ano yung proseso ng pagpasok dito sa loob ng Senado. Kasi alam naman natin mga kababayan na mahigpit po talaga ang seguridad dyan po sa Senado. So ngayon ituloy pa natin. Anong problema daw? O yan Anong o. problema po? Okay, ba't ayaw paakitin sa opisina ko? Pwede. Ganun? O ayan o. Diba may hinihingi sa kanila? Inaayos lang yung kanilang siguro yung paglalag nila mga kababayan. Okay. Eh yung drama nila ayaw daw papasukin, pinipigilan daw pumasok, nagpatawag pa daw kung hindi naman papapasukin. Walang katotohanan yan mga kababayan. Huwag kayo basta kakagat sa mga drama nitong sinabaligod na ito. Bisita ko sila eh. Dapat yung bisita ng senador hindi hinaharang. Oo. Tatanungin po natin sila. Mahirap yan. Mahirap yon kapag ang isang senador may bisita tapos hindi haharangin, mga kababayan ng dito sa baba ng Senado, mahirap yan. Eh paano kung may dalang ipinagbabawal na bato? Pinagbabawal na bato mga kababayan yung isang yung bisita ng senador o may dalang armas o may dalang pampasabog at magpasabog dyan sa loob ng Senado. Diba, hindi na-check yon. Mahirap mga kababayan yung mga sinasabi ni Senator Padilla. Opo. Open yata kayo? Ha? Saan?
Bobo, di ba? Sa hearing nila? Ah. Kasamahan ko na lang sila kung ano plano nila. Hawak mo. Yan. So saan kayo nagkatala mga kababayan na senador. Senador siya. Tapos ano yan? Sasabihin niya na pagbisita ng senador, wag daw haharangin. Ibig sabihin, papasukin ng dire-diretso. Paano pala kung may dalang kontrabando yung bisita ng senador? Di nakalusot mga kababayan. Di wala din palang silba yung mga usaa kung hindi pipigilan yung mga bisita ng senador. Alam nyo minsan mga kababayan etong si Senator Robin Padilla nakakapagbitaw ng mga salitang hindi mo maintindihan, ano? Talagang alam mo yung pambobo lang. Sorry po mga kababayan sa kagustuhan nila na depensahan at i-briefing etong 18 kargador mga kababayan, talagang sila na mismo ang gumagawa ng paraan. Saan ka ba naman nagkatala? Saglip na kumbinsihin mo na, mga pare, total naman, demokrasya to. Umatin kayo doon at patotohanan nyo yung mga sinasabi nyo. Huwag kayo dito sa opisina ko. Ang magagawa ko lang, samahan kayo doon at siguraduhin na hindi malalabag yung karapatan ninyo habang kino-cross-examine kayo ng mga kasamahan kong senador. Alam mo, kung maayos na senador sana, si Senator Robin Hood Padilla, yan yung sasabihin niya Kaso ang problema mga kababayan, iba ang sinasabi ni Robin Padilla at iba yung ginawa niya dito. Kaya nga mga kababayan, para sa akin iba na ang nangyayari ngayon sa Senado at hindi na talaga karapat dapat irespeto ang Senado mga kababayan. Kung ako nga lang ang tatanungin at masusunod, dapat talagang buwagin na ang Senado dahil sa mga senador na katulad nitong si Senator Robin Hood Padilla. So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po ang masasabi nyo, hingil po dyan. Comment below na lamang po kung ano po ang comment at opinion po ninyo. Hingil po dyan sa topic na yan na tinalakay po natin.